ng puwersang makakasama pagkatapos. Ito ang eksena ay nagbabago at nakikita natin Holy Land at sa lugar na ito ay may tao. Nagsasalita ng Taos ang mga kaibigan ay gustong gumawa ng isang hakbang palapit sa pagpasok sa Tozem na may mga espada. Kapatid, lihim mong iniisip na sa pamamagitan lamang ng paglinang ng lakas ng espada ay makakalapit siya, ngunit ang marinig ang kanyang mga salita ay nagagalit ang ibang lalaki at sinabing gaano kalakas ang loob ng isang maliit na langgam na magsalita ng walang kaparikon tungkol sa taisem. Pagkatapos ay nakita namin ang dalawang tao at ito ay ang taong banal na Panginoon ng Lafo at ang pangalan ng ang isa pang lalaki ay si Chajen at sakto namang lumapit sa Lafo ang lalaking nakaitim na hoodie. At inatake ng partner ng Black Hoodie si Chiejin at nasugatan siya at sabi ng lalaki at tinatanong ko kung ano ang pinakamakapangyarihang puwersa sa katimugang rehiyon at nakikita ang kapangyarihan ng lalaking iyon na iniisip ni Chiejin. Walang pagtutol ang gayong nakakatakot na lakas ay ang kabilang partido ay isang tunay na immortal at sabi ni Chon sa lalaking yun, "Sir, bago lang din kami sa Southern Territory at ay hindi pamilyar dito, baka sa Taean Holy Land lang natin alam at Zhang Holy Land," at sabi nila kay Luofo at Cheyenne hindi pa sapat para alertuhan ang ahas, kaya gamitin natin itong dalawang building ants bilang chess piece. Parang ang Chan Holy, Lupa at Zhang Holy Land ay siguradong konektado sa kapangyarihang pumatay kay Zhang Zion at sa isa pang lalaking nakaitim na iyon. Sabi ng Hoodie, gusto ba ninyong dalawa na maging master ng Southern Territory at dominahin ang lahat? Gawin lang isang bagay para sa akin at ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang pagkakataong ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon at pareho. Nagulat sila matapos marinig ang kanyang mga salita at ngayon ay pareho silang naghahanda para magtrabaho para sa kanila pagkatapos nitong eksena. Shifts at nakita namin ang Taean Holy Land at parehong Laho at Cheyenne ay dumating sa ang lugar na ito at sinasabi ng Laho kapwa Taist lahat ng kasarian ay dumating na sa oras na ito. Ikaw na lang at ako, at sabi ni Chon, "Kuya Ta, huwag mag-alala sa agos. Lakas ng ikaw at ako sa pag-ukit sa katimugang teritoryo ay walang problema at gayon din sa lugar na yun ngayon parehong master." At dumating na ang babae at tumingin sa kanila ang pangalawang amo at sinabi kung ano ang balak gawin ng dalawang banal na guro. Ipinatawag ang lahat ng sekta sa Shannon Round para sa napakalaking labanan at natatawang sinabi ni Chajen na madaling sabihin na gagawin ko. Gumawa ng isang espesyal na paglalakbay upang bisitahin ang mga may-ari ng Taean at Zhang mga banal na lupain at talakayin ang muling paghahati ng mga mapagkukunan sa katimugang teritoryo. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Kia Jian, ang unang guro ay nagalit at gayon din ang pangalawa. Master at silang dalawa ay naglalabas ng kanilang lakas at ang unang guro ay nagsabi sa kanila kung ano ang isang bagay na hindi tayo nagpapasalamat. Mabait na hilingin sa kanila na pumunta sa katimugang teritoryo upang samilom, ngunit ngayon ay bumalik sila upang kagatin kami. At ang pangalawa, sinabi rin ni Master kung gaano kawalang katarungan ang naisip ko na ang ating banal na lupain sa katimugang teritoryo ay madaling aibuli. At tumingin si LFU sa kanilang dalawa at sinabing lahat ay may bahagi sa katimugang teritoryo at ang mga may kakayahan ay gagawin. Doon ka tumira, kung hindi mo kaya dapat lumabas ka. Tapos sabi ng pangalawang master, Quasi-immortal, hindi nakapagtataka Holy Lord Lao, naglakas loob na tumayo kaya lang kung ikaw. Gusto kong umasa sa kapangyarihan ng isang parang immortal para ukit ang ating katimugang rehiyon. Natatakot ako at pareho silang magalit. Matapos marinig ang sinabi ng pangalawang Panginoon at pareho silang nagsimulang magpakawala ng kanilang kapangyarihan at sinabi nilaw sa kanila kung ang quasi-immortal ay hindi sapat kung ano ang tungkol sa iba dalawa at ang daming nilalabas ni Cheyenne ng kanyang sigla at sinabing, "Kumusta ka mute, binibigyan kita ng mukha, sana makatipid ka. Ilang mukha at kung pipilitin mo akong kumilos natatakot ako na mahihirapan ka sa pagkamatay ng iyong sekta." At sinabi ng pangalawang amo sa babae sa Chiening Goddess Linger na pipilitan tayong harapin ang kalaban. At pagkatapos nakikinig sa pangalawang Panginoon na sinasabi ng babae na hindi na kailangan pang magtiis, ay tinapakan ng mga taong ito ang ating magandang intensyon sa ilalim ng paa. At ngayon pareho masters, release kanilang buong kapangyarihan at sabihin sa kanila gawin. Akala mo talaga na ang
Ang katimugang rehiyon ay isang lugar kung saan maaari mong gawin ang anumang gusto mo at nagulat si Lafo at naisip kung ano sila pareho. Quasi-mortals, pwede bang may mga totoong immortal sa likod nila? Pero sabi niya, gayunpaman kahit na ikaw ay quasi-immortals, matatalo ka pa rin ngayon sa aming pinagsama. Ang background ay malayong lumampas sa iyo at pagkatapos ay ang pagdating sa lugar na yun at sinabing, masyado ka nang lumayo. Ang Southern Territory ay nagbukas ng pinto ng kaginhawahan para maiwasan mo ang sakuna. Ngunit gumaganti ka ng kabutihan ng puot na talagang naghahanap ng kamatayan at nagsimulang maglabas ng sandata mula sa kanyang sarili at pagkatapos ay pumunta sa lugar na iyon ang lalaking itim na hoodie at sinabi sa kanilang dalawa, retreat, at nagulat si LFU nang marinig ito at sinabing ang araw ay nasa string. Master, bakit retreat? At sinabi ng lalaki sa kanilang dalawa na lokohin ang kabilang partido ay may engkanto, kayamanan sa kanyang katawan at kayong dalawang talunan ay walang laban at pareho nang nagulat silang marinig ito matapos itong tanungin ni LFU sa kanilang dalawa ni Master. Huminto at lumapit siya at sinabi sa mga Holy Masters na nakamit na natin enlightenment at maging quasi-immortals kapag nagsimula ang digmaan sa buong Southern. Malamang na magdurusa ang teritoryo at sinabi ng pangalawang master kung ano ang gusto mong sabihin, kaya sinabi sa kanila ni Lau na ito ay napakasimple. Paano kung hayaan ang nakababatang henerasyon na makipagkumpetensya at magpasya sa paglalaan ng mga mapagkukunan sa katimugang rehiyon batay sa kanilang panalo o pagkatalo? At pangalawa master nagtatanong, Linger Goddess, Linger ano? Sa tingin mo at nagtatagal? Sabi ng pasya ng banal na Panginoon ay kahit anong gawin mo susuportahan ka namin sa kaang. Sabi ng pangalawang guro sa kanilang dalawa, mabuti sa kasong ito ang ating dalawang banal na lupain. Kumakatawa na ang Southern Territory ay sumang-ayon sa iyong hamon makalipas ang 3 araw. Ang kabataang henerasyon ng katimugang rehiyon ay haharapin ang mga genius ng 4 na pangunahing rehiyon sa susunod na araw. Ang unang master at pangalawang master ay nagsasalita, sana hindi tayo bibigwin ng young generation sa Southern Region, ang Lufo Holy Land at ang Divine. Mabangis na lumapit kay CH Ming ang set ng espada at halatang handa na silang magsimula ng digmaan. Gayunpaman nang magalit ang dalawang Diyosa ay agad na nagbago ang kanilang mga ugali na tila masyadong kakaiba. At ang pangalawang amo, sabi ko, oo, sa tingin ko may nakita sila mula sa dalawang Diyosa at nagulat sila. At sinabi ng unang master na kay Chen Ning, hinala ko na may iba sa likod nila. At sabi ng pangalawang master, tama, at sa loob lang ng 1 buwan Holy Lord Lofo at Shea narating na nila lahat ang Quasam Moral Realm. Paano sila umabante ng ganun kabilis? Natatakot ako may sumusuporta sa kanila sa likod. Sabi ni Linger sa babaeng si Chen Ning, baka i-report na natin sa senior ni ang bagay na ito. At sabi ng babae, sasabihin ko sa senior ngayon. Pagkatapos nito ay nag-shift ang eksena. Patungo sa Lin, at Lin ay nakaupo sa upuan at iniisip ang pag-inom ng tsaa at pakikinig ng musika ay isang buhay na tulad nito. Ngunit mayroon pa ring 8 sa 10 apprentice kung gaano katagal bago ito makumpleto at ginagawa siya ni Naong magsanay. At pagkatapos ay nakarating siya sa ibang lugar at sinabi kung nasaan ako saan ang daan. At nang makita ni Zeshan si Nuan, nagulat siya at sinabing meron si senior sister. Nahawakan mo ang walang kamatayang paraan. At nagulat din si Ziling at ang sabi niya si Ate Nuan ay nag-iisip na malaki na ang improvement ni Ning sa piano pero medyo magulo, hayaan ayusin ko ito para sa kanya. At pagkatapos ay narinig ni Nea ang isang boses at iniisip na ang boses na ito ay ang teacher at ang teacher ay ginagabayan ako. At pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata, nakita ko yun. Pinto ako ay naging quasi-immortal. Tapos lumapit si Nuan para sinabi sa kanya, salamat guro sa iyong paggabay, muntik ng maliga ang alagad. Sabi kay Naf, magaling kang maglaro, kung malayo ka sa kalsadang ito makakaharap mo ang lahat. Mga uri ng panloob na demonyo ito ay normal. At labis na nagulat si Zeshan nang makita si Naong. At sabi niya mga 20 years old pa lang si senior sister pero naging quasi-immortal na siya. At sabi ni Ziling, lahat na dahil sa guro, hanggat nandito ang guro ang walang kamatayang paraan na tinitingala ng buong mundo ng Shannon. Wala. Tapos yung babaeng tinatawag na Lin mula sa malayo ay seniorly dito at
Naintindihan ni Lin na paparating na yung babae at pinapasok niya yung babae sa loob, then tinanong ni Lin yung dalawa. Ano bang problema mo? At sabi ng babae, Senior, bago ko payuhan si Senior Yuan Yang at Ming ka na tanggapin. Mga tao mula sa lahat ng mga rehiyon at sumilong sa katimugang teritoryo, ngunit ngayon sila ay kumagit pabalik at nais na looban ang katimugan. Teritoryo ng mga mapagkukunan at nagtatagal din, sabi ng Senior, upang matukoy ang pagmamayari ng mga mapagkukunan sa katimugang teritoryo. Ang mga taong iyon ay nagmumungkahi na magsagawa ng kompetisyon sa mga kabataan. Nagulat si Lin matapos makinig sa kanilang dalawa at sinabing, hindi ka nagkakamali, ano ang mali na kasakiman lamang sa kalikasan ng tao. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa pagiging mabait, ito ang pinaka-itinatangi. Liwanag sa buhay. Emily Fan ay iniisip kung ito ay isang martial arts contest upang ilagay ito ng tahasan. Dapat ay magkaaway ang magkabilang panig at hindi ako magaling makipag-away ng grupo-grupo. Tapos tumawag si Luat. Lumapit si Zeshan sa pareho nilang sinabing masyado na silang lumayo. Paano kaya ang mga ito? Ang mga tao ay napakawalang utang na loob na gumaganti ng kasamaan ng kabaitan ay nakakahiya at ang Li Fan ay nag-iisip na nakatingin sa kanilang dalawa. Gang war hindi mangyayari na magkaroon ng dalawang apprentice at Lin sabi sa dalawa ng sila, may karanasan ba kayong dalawa sa pakikipaglaban? At pagkatapos makinig ang babae ay nag-iisip ng mas matandang, ipapadala mo ba ang iyong sariling mga alagad kung ang mga alagad ni Senior Le ay kukuha aksyon? Kung gayon, kung ano ang dapat ipag-alala? At Lurang at Zeshan sabihin sa Le Fan, Master, siguradong mananalo tayo sa laban na ito. Ang mga disipulo ay handang makinig sa kanilang dalawa na Lin sabi ng mabuti. Sa kasong ito, sumama ka kay Zaining at ang iba mula noon walang armas sa kompetisyon. Pagkatapos ay tumingin doon. Mga sandata sa iyong mga kamay sa bakuran na ito, at kapag pareho silang nakikinig ay magkatinginan silang dalawa at iniisip na oo, hahanapin natin siya ngayon. Maraming kayamanan sa maliit na patio na ito, ngunit kakaunti lang ang mga ito na maaari naming kontrolin sa aming kasalukuyang antas ng paglilinang hiniling sa amin ni Master na piliin ang mga armas na maaari naming kontrolin. Ayon sa kakayahan namin nakuha ko, naalala ko, saka pumasok silang dalawa sa loob para kunin ang sandata at pagkatapos ng ilan oras na pareho silang nakapili ng kanilang mga armas at sabi ni Zeshan, tingnan mo, ito ay may nakuha din para sayo. Pero nang makita ni Lin ang sandata ni Zan ay hindi niya masabi kahit ano dahil pumili si Zeshan ng fire stick bilang sandata niya at mayroon si Lurang pumili ng chopstick bilang sandata niya at tumunog si Lu na nagsasabing masayang magagamit ko ito. Sapat na kayamanan kung gayon, sabi ng dalawa sa Lin. Master, pareho na kaming nakapili. Nag-iisip si Armas at Lin matapos makinig sa kanilang dalawa, hindi ba hinahayaan ka nitong dalawang tanga na pumili sa dalawang ito? Guys, ang isa ay pumili ng isang patpat ng apoy o ang isa ay pumili ng chopsticks, ay ito upang bigyan. May malayo noon, Le Fan sabi sa kanilang dalawa, yun lang, wala akong sasabihin. Iba naman bilang guro, kapag nag-away kayo lumayo ka lang at huwag mong saktan ang sarili mo. At masayang sabi ng babae kay Lin, salamat Senior, sa kasong ito pupunta kami. Pabalik at ipaalam kay Senior Yuan kung alam nila na ang Senior ay nagpadala ng alagad nila. Siguradong matutuwa si Naong kay Sishan at Lurang, kaya lumapit si Naong para sinabing kung hindi manalo ang magkapatid na Junior ay tayo pumunta sa susunod sa tingin. Pagkatapos makinig sa Naong, batang babae na gumaganap ng biglang sinabi ni Piano na gusto niyang ilabas ang kanyang pagpipinta na kapatid para lumaban sa isang grupong napaka-espesyal na isang batang babae ay sumusuway. Pagkatapos nito ay nag-shift ang eksena at nakita namin ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng talon na tuwang-tuwa at sinasabi, naabot ko na ang supreme level at saktong dumating si LFU sa lugar na yon at may kasama pang lalaki, at ang sabi ng batang yon ay si Kuya, nakaabot na rin ako sa ikawalong antas ng Mahuana. At sinabi ni LFU sa lalaking yon na natanggap mo rin ang regalo ng guro sa pagkakataong ito. Dapat sakupin ang buong teritoryo ng Timog mula sa aking banal na lupain ng Lao, at binati ng lalaki si Lao at sinabing, banal na Panginoon, huwag nag-aalala sa pagtingin sa nakababatang henerasyon ng Shannon Realm, walang makakarating sa Supreme Realm sa aking edad na ako ay nakasalalay sa
Sinusunog ang lahat ng potensyal at buhay kapalit ng 3 araw na pag-abot sa pinnacle na hindi man lang niya mapasok. Walang kamatayang landas, anong sayang iisa na lang kayong dalawa, maaaring hayaan akong makita ng mga natalo. Mga pahiwatig tungkol sa taong nasa likod ng kompetisyong ito, humihingi ako ng paumanhin at ngayon na ang araw ng labanan ay dumating at ang mga tao mula sa maraming sekta ay dumating din upang makita ang labanan na ito. At parehong Zishan at Lurang ay dumating din sa lugar na iyon upang makipaglaban at ang unang guro ay nagsasabi sa pagkakataong ito ang lahat ng dumating na ang Holy Land Sect mula sa Shannon Realm, kaya kailangan nilang umasa sa 2 Young Masters at sinabi ni Lurang sa kanila, "Huwag kang mag-alala senior, talagang tutuparin natin dalawa ang bili ni Master at LFU at sa kanya." 2 mandirigma na rin ang nakarating sa lugar na iyon at sinasabi nila, "Fu, sana kayong dalawa." Ang mga natalo mula sa parehong kasarian ay maaaring mabuhay ng kaunti pa at pagkatapos sabihin ng Lafo na ito ay magsisimula. Tumatawa ng malakas at nakikita siyang tumatawa ng ganito, sabi ng pangalawang amo sa kanya. Hindi sigurado kung sino ang mananalo pero walang pakialam si LFU sa sasabihin ng pangalawang master at natatawa niyang sinabi na hindi. Kung sino ang manalo ay hindi ito ang iyong katimugang rehiyon at ngayon ay magsisimula na ang laban at isang monghe ang darating upang lumaban. At sinabi ng monghe na ang batang monghe Shinan ay handang humingi ng payo mula sa mga tao sa buong mundo sa ngalan ng show at makita ang monghe na ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magsalita ng 9 na anak ng Holy Buddha ng kanlurang disyerto. Pinuno sinasabing ang taong ito ay may anyo ng isang walang kamatayan at sinabi ng batang lalaki sa monghe na si Lao Holy Land Toll. Please maliwanagan ako, at sa lalong madaling panahon nang magsisimula ang away na wala ang lalaki sa kanya lugar at ang monk ay nabigla sa nakita. Ito at ang lalaking yon ay direktang lumilitaw malapit sa monk na yon at binigyan siya ng isang mapanganib na tama. At sinabi sa monghe na yun, "Hey, ito ba ang hitsura ng immortalidad sa mundo?" Ito ang alamat at ang taong yon ay itinapon ng monghe na yon at siya ay nanalo sa laban at lahat ay nagulat nang makita ang kapangyarihan ng taong yon na ang monghe ay nasugatan ng husto at ang kanyang paglilinang ay nawasak din at pumunta ang lalaki sa monk at sinabi sa kanya ang matandang monghe nito ay isang kabaitan ko na iligtas siya sa kanyang buhay. Pagkatapos ay nagsimulang sumigaw ang bata at hinahamon ng lahat at sinabi kung sino pa. Hindi nasiyahan kung sino pa at si Lafo ay tuwang-tuwa at sinabi niya si Yanang at Ling Xiao. Kayong dalawa ay walang kwentang lalaki, wala silang kap-ares sa pinagmamalaki nating anak, lumuhad at aminin ang pagkatalo, kaya pa kitang buhayin sa katimugang teritoryo. At muli Lafo nagsimulang tumawa ng malakas at nag-uusap ang 2 matandang iyon na tila may tao talaga. Makapangyarihan sa likod ng Lao Holy Land, nagsimula akong magduda sa layunin ng kabilang partido. Natatakot ako na hindi ito ganoon kasimple. Buti na lang lahat ng ito ay halatang nasa loob Senior Lee's expectation, kaya pinadala niya yung kanya mga disipulo at pagkatapos ay pumunta si Luang sa battlefield na yon at sinabi sa AALI, "Luang, halika para labanan ka," at tumingin ng isang lalaki kay Luang at sinabing, "Hindi ba outer itong batang ito? Alagad ng sekta namin, pinadala ka ba sa Sunli Mountains? Dapat namatay siya doon." At si Chien ay tumawa ng napakalakas at nagsasabi kung gaano katawa-tawa ang walang tao sa iyong 2 banal na lugar. Ito ay isang abandonadong aso ng ating sekta. Katawa-tawa at ang unang guro ay lumapit kay Chien at nagsabi sa kanya, "Chien, sana hindi ka magsisi sa mga salita mo sa sandaling ito." Tapos nakita natin ang laban at nawala ulit yung lalaki. Pero iniisip ni Lorraine si Lin paano siya lalaban, tapos binuksan niya yung mata niya at susuntukin na sana niya ang lalaki at nagulat siya nang makita ang reaksyon ni Elrang at isang suntok lang ni Luang yon. Lumalala ang kalagayan ng tao at nagsimulang lumabas ang dugo mula sa kanyang bibig at makakita. Ito ang kalagayan ng parehong Lao Fo at Chie Zhen ay lumalala at mayroon ding yon. Lalaking itim na hoodie sa pulutong na yon at pinapanood niya ang lahat ng mga bagay na ito at siya ay pakikipag-usap sa kanyang kapareha. Paano na ang batang ito ay nag-evolve na lamang na may pakiramdam ng isang mahusay na paraan at ang kanyang kasosyo ay nagsasabi sa likod. Ang lalaking ito ang dapat na deposito na hinahanap natin at sinasabi nilo ang mga tao ng sekta ng Divine Sword at
Nagkatinginan sina Cheyenne at Lafo at sinabing binigay ko na ang kayamanan sa kanilang dalawa para magsama oo. May-ari at pagkatapos ay isang maliwanag na ilaw ang sumisikat sa harap ni Luang at dalawang tao. Pumunta ka sa lugar na yon para makipaglaban kay Lurang at sinasabi ng lalaking yon na basura ka Court. Kamatayan ngunit wala itong pinagkaiba kay Luang at sinabi niyang tulala ka lang ba maglakas loob na maging mapangahas ka. Gusto mo bang mamatay at si Lurang ay nag-iisip na masaya mayroon akong dalawang nakatatandang kapatid na babae ang isa ay Supremo at ang isa ay Quasi-Immortal meron ding Master na Invincible sa langit at sa Earth. Mahirap bang makalusot sa Master tapos pareho silang umuusad para salakayin si Lurang at nakikita? Ito ang unang Master ay natakot at sinabing ipadala agad ang ating sex quasi-immortal weapon kay Young Master Lurang. Ngunit pinigilan ni Zeshan ang mga Masters at sinabing ang dalawang banal na Masters ay hindi kailangang mag-alala at pareho silang huminto at habang nanunood ng laban ay iniisip nilang oo si Lurang ay isang alagad ng senior magkakaroon ba ng katapusan. Quasi-immortal weapons at nakita namin ang fight scene at Lurang itigil na sana ang atake nilang dalawa. Ang kanyang chopsticks at ang kapangyarihan ng chopstick na yon ay nabali ang espada nilang dalawa at dahil sa kapangyarihan ng chopstick na yon ang batang babae ay nagsimulang maghiwa-hiwalay at ng Lafo at Kia. Nakita ito ni Jen na bigla sila at sinasabi ni Lafo chopsticks na chopstick ito ba ay immortal weapon meron bang immortal sa likod niya at kailan? Pareho silang nakikita ang buong bagay na ito upang makakuha ng malaking pagkabigla at ang unang tao ay nagsabi na isa lamang ay isang kayamanan. Lampas sa antas ng totoong immortal at ang ibang tao ay tumitingin sa kayamanan na yon at sinabing dapat nating master itong mahiwagang sandata. Kapag nakuha mo na ang pagkakakilanlan ng taong nasa likod nito ay mabubunyag pagkatapos ay lumingon ang lalaki at nakita ang dalawang lalaki ngunit. Pagkatapos ay yumukod silang dalawa sa harap niya at sabihin sa kanila Master iligtas ang aming buhay ngayon. Ang nakatatandang kapatid na lalaki na may hawak na parang immortal na espada ay pinugutan ng ulo ngunit ang isa pang lalaki ay nagsabi sa kanilang dalawa na huwag. Gulat na paglunok ng gamot na ito ay magdadala din sa iyo sa isang mas mataas na antas bilang karagdagan bibigyan kita ng isang tunay na immortal. Level weapon kayong dalawa ay hindi kailangang matakot ang magic weapon sa kamay ni Lurang ay na-animate na pagkatapos. Hinihigop ang espiritual na enerhiya na narinig niya ay wala na siyang pinagkaiba ngayon sa isang walang kwentang tao at pagkatapos makinig sa taong yun. Salitang naging masaya silang dalawa tapos sabay silang dalawa sa likod Lurang. At sabihin kay Lu na tumunog na ilagay ang kanyang chopsticks at yumuko sa harap namin at sumuko at ang kapangyarihan ng kanilang dalawa ay nadagdagan ng malaki at pareho din silang may treasure sa kanilang mga kamay. At nang tumunog si Lu na nakikinig sa sinasabi nilang dalawa ay nagalit siya ngunit may dumating na dragon sa lugar na iyon at siya. Sabi na hindi pa tapos ang laban na ito at nagkataon na si Zeshan at sinabi ni Zeshuan sa kanilang dalawa na kinuha ko ito. Labanan para sa aking junior kapatid na lalaki lamang pagkatapos ay natuklasan ng isa sa mga lalaki ang kayamanan. At sa tulong ng mga kapangyarihan ito ay inaatake niya ang lupa at isang malaking pagsabog ang magaganap sa lupang yun ngunit. Pagkatapos ay ginamit ni Zeshan ang kanyang Dragon Roar dahil sa kung saan nangyari ang isang malaking pagsabog. Lugar at dahil sa pagsabog na yun pareho silang malubhang nasugatan at nakakakita. Nagulat itong pareho ng mga lalaking nakaitim na hoodie at sinabi ng isa sa kanila na totoong Dragon Magic ito ngayon ay si Rango. Teknolohiya ang tunay na Dragon Clan ay nawala sa loob ng mahabang panahon mayroon bang isa na natutulog sa Sean Heavenly Realm at ang isa pang tao ay nagsabi na masaya siyang makuha ito ay lubos na posibleng makuha. Ang treasures ng Dragon Clan ito ang ultimate destiny oo sigurado. Ay dapat makuha ito ay sa akin maaari ka talagang makakuha ng gayong mga kayamanan sa panahon ng iyong paglalakbay sa Shannon Realm at pareho silang nagsimulang lumipad sa hangin at isa sa kanila. Pag-atake sa tulong ng kanyang kapangyarihan ngunit pagkatapos ay sinimulan ni Zeshan na ilipat ang kanyang apoy. At dahil doon ay may lumabas na itim na enerhiya mula sa patpat na iyon na direktang pumupunta at umaatake sa kapwa lalaki dahil sa kung saan.
Pareho silang nawawala sa loob ng ilang sandali at sa lugar na iyon nagsimulang umulan ng dugo mula sa kanilang dalawa at ng silo. Nakita ito ni Rang, nagulat siya at iniisip niya na nagmamakaawa ako sa iyong sinta. Itong patpat na apoy kaya nakakatakot na akala ko orihinal na nasa kamay ko ang mga chopstick. Ay nakakatakot na at nakikita ang lahat ng sinasabi nito. Sa nakatatanda, isang malaking hakbang ang sinira niya ang dalawa pang totoong immortal at ang babae. Masayang sabi na alam ko kasama si Senior Le dito lahat ng plots ay madudurog at ngayon ay pawis na. Mula sa noo ni Lao ay kitang-kita nito na si Lafo ay lubhang kinakabahan at yumuko. Nakaluhod at kasama niya umupo din si Cheyenne na bigo at si Lao naman. Sinasabi kung ano ang nangyayari, bakit pati ang Invincible Immortals ay namamatay ng basta-basta at sabi din ni Chie-Jen kung anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang nakatago sa Southern Territory, panaginip ba ito at parehong lumapit sa kanila ang mga masters at sasabihing dalawa sa inyo ang magbigay sa amin ng paliwanag say. Sino ang nasa likod mo at parehong sinasabi ni Lofo at Chajen na walang kinalaman ito. Sa akin wala akong ideyang tama, hindi namin alam at nagtanong ang unang master. Ang babae kung paano haharapin ang Diyosa ni Chiening na nagtatagal sa sekta ng banal na espada at banal na lupain ng Luo ay may utos at ang sinasabi ng babaeng senior ay walang sinabi kundi dahil nakipagsabuatan sila sa mastermind sa likod. Ang mga eksenang sa tingin ko ay hindi mapapatawad ng matatanda, hinayaan nila ang dalawang banal na guro na magpasya para sa kanilang sarili at pagkatapos makinig sa mga babae, sinabi ng unang guro, mula ngayon ay wala ng Lafo banal na lupain at banal na espada se.